Mula dito sa Kalibuyotan sa Cavite. Yan, kasama ko si Mama. Anoy, Ingatan nyo talaga. Manang Dakilin, ingatan mo talaga yung anak ko, yung mahal ko yung anak ko, ha? Yung pamangkin mo. 2 days pa lang kami nagkikita ni Mama, pero alis kagad ako. Para mabilis tayo makapunta sa Davao. Let's go! Shout out Tita Beng! Mamimiss ko sila. Let's go, Mindanao! Takpan niyo yung ano. Yun. Hey, Ma. Baba na, ingat na. Nakakalungkot man at nakakabitin yung pagkikita namin ni Mama, pero kailangan ko talagang umalis. Actually, wala talaga akong any concrete plans. All I know is I have to do it. Kailangan kong makapunta ng Mindanao kasi ito talaga yung matagal ko nang ginugustong mangyari. At dito na ako sa may Malabay, Pasay. First time ko po kasi pabiyahe. Ha, first time mo ko. Guys, kasama naman ako sa vlog. Ay, hello guys. Ito my vlog. Pagkatapos kong magbayad ay inihatid na ako doon sa mga iba pa naming makakasama sa biyahe. Ayan. So yun mga idol, nakakatuwa na yung mga kasabayan ko and mga kabady ko sa travel na to ay taga Binangonan pala. Si Ma'am Susan pa tama. Si Ma'am Susan ay taga Tagposla, ang 5 minutes away sa aming bahay. After 2 hours waiting ay inihatid na kami sa sasakyan naming bus. Nakakatawa nga yung mga nagtitinda dito, talagang kinuha kagad nila yung channel ko. Sumatotal ay nakatatlong oras talaga kami sa paghihintay bago kami tuluyang umalis. Well, maganda naman yung nasakyan naming bus. The aircon siya and meron na rin charger for your phones. So yan, may CR dito sa bus na sinakyan natin. And worth 4,700 yung ating binayad para dito. So ang tagal nga sabi alas 2 daw yung biyahe pero 3:30 na. Nandito pa rin kami, hindi pa rin kami umaalis. Wait lang, iilang ako. Maraming thoughts habang nasa bus ako. Ito kasi talaga yung unang pagkakataon na lalabas ako ng Luzon. Alright. Whew. So time check tayo, alas 5 na ng hapon. And nandito na kami ngayon sa Batangas po. Ayun, Batangas. So kanina nasa Laguna kami. And ngayon, panorte kasi yung biyahe ng aming bus. So dun kami sasakay ng ferry sa Bantog po. Sa Bantog, Bicol. Ayun. Dun, tama po. Bantog na po. Matnog pala. Sa Matnog, Bicol kami mamaya sasakay ng bus. And ang pangit ng pwesto ko sa bus kasi nandun ako sa gitna. Ang target ko sana sa gilid. Nakakatuwa, napaka-isolated case nito na total stranger silang dalawa nagkasabayan sa biyahe. And sa pakikipagkwentuhan, nalaman nila na magkamag-anak pala sila. Diba? So yan, time check tayo, alas 7 na ng gabi. And ito yung first stopover namin dito sa bus. Na nagbababa na yung mga kasama namin pasahero. Ito, bababa na ako kasi nasusukan na talaga ako. Ang kasama natin si Ate Susan and si Claire. Sige po, CR muna. Saan ba yung CR nila? Walang lababo. Andun po yung lababo. Okay. Grabe yung pagsusuka ko sa biyahe. Talagang hindi lang ako sa CR sumuka, pati sa bus. Hindi ko lang ipinakita. Hindi talaga ako sanay sa mga ganito kahabang biyahe. Lalo na sa the aircon na bus, dyan talaga ako mas nasusuka. So mag-alas 6, nandito na kami sa Sorsogon. Pagdating namin ng Bicol, hindi talaga namin alam na magtatanggap pa sila ng mga pasahero. Kaya challenge yung paglabas namin sa bus. Dito talaga ako natuto mag-acrobat.
Tara, labas tayo, Day. Grabe, sa lahat ng nadaanan namin, dito talaga ako nabighani, si Sorsogon. Medyo nabitin nga ako sa pag-stop over namin kasi 30 minutes lang. Gustong gusto ko pa maglibot, napakalinis ng kapaligiran. At ayun na nga, hindi pa nangangalahati yung biyahe ko. Bumigay na yung bag ko. Pagdating sa unang terminal ng ferry, ayan, may binayaran pa kami. Pero small amount lang naman. Alright, stop over ulit. Time check 6:06 ng gabi sa ating 2 days trip. Uulan dito sa Samar. Alam mo kung ano hawak ko? Ano? Suka. So yan, kakain muna kami. Lumabas muna kami dun sa may pinakang terminal. So, gugutom na ako. Ngayon pala ako magkakanin. Part po siya ng Bicol, no po? Bicol pa. Bicol. Ngayon lang po ako kakain. Ate, ano ba tawag dito? Lato. Lato. Oh, lato. Ngayon na ako kakain na ito. Lato. Lato lang ano pa. Lagi na mo na yun. Manita. Good job. Parang dulas. Ayaw mo. Grabe, ito pa lang talaga yung rice ko sa buong biyahe ko. Hindi pa talaga ako kakain kung hindi lang ako nahihilo eh. So, mahal yung mga pagkain dun sa loob ng barko, kaya minabuti naming lumabas at maghanap talaga ng mga karinderya. After 5 hours na pag-aantay, eto na, makakasakay na rin ako ng barko. First time to mga idol, grabe. So yan, pasakay na kami. First time to. Hagis daw ng barya, kukunin nila. Hindi na barya, Milo, mas mahal to, 30 pesos bili ko dito. Oh, Milo. Magbabato tayo, tada! Dito kami sa pinakataas. Pumunta na lang kami dito, ewan ko kung pwede dito. Doon maganda yung area. Day, hindi ka dito, Day. Kuya, anong pangalan mo, kuya? Dave. Ha? Dave. Dave. Ayan. Isa siya sa naninisid dito. Siguro yan yung talagang pinagkakabuhayan din nila. I don't wanna be too much, but I just wanna feel your Meron dito mga white-bellied eagle, oh. Dalawa. love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity, you take me under. For you I surrender. Magbabato ulit tayo. 10 pesos. You're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I
I wish you noticed me. I wish you knew the emotion proof. Kuha kagad ah. Alam nyo, okay na sana yung travel experience ko eh. Nang biglang may tumabi sa akin na kapitan ng barko at nagbiro ng mga hindi talaga maganda. Lalo na't hindi naman namin kayo personal na kilala, tapos yung mga the way kayo makipag-usap, hindi talaga maganda. Yeah? I respect your position, oo, captain kayo. Pero syempre, respect our space kasi passenger kami and we don't know each other. Yan. Sabihin ko na po yung totoo. And na-notice ko yun sa mga tawa na nakakausap ko. Masyadong ano sa babae, clingy, kumbaga ganun. To tell you honestly po. To tell you honestly. Opo, nandun na tayo sa joke, pero hindi talaga maganda siya para sa inyo, na lalaki, tas may pagbiroan ng ganyan sa mga babae. Sa totoo lang, kung kayo may pinag-aralan, alam niyo na yun. .30 na po ba? Yung sira yung relo ko eh. So time check tayo, 3:30 na ng hapon and nakaisang oras lang kami na biyahe mula dun sa port ng Mantog, tama po? Matnog? Matnog, ayun. Matnog, Bicol. Oh, parte ba yun? Okay. Matnog, Bicol. So nandito na kami sa Allen, Samar. Ayan, parte na to ng Samar. Isang oras lang yung biyahe namin. Huwag po kayong titingin sa sofa mo. Dito na kami sa may Liloan Port, sa may Leyte. 2:00 ng madaling araw. Hey Claire, hi ka naman dyan. Hi. And si Tita Susan, ito pa rin, kami pa rin ang body-body. Touchdown na kami dito sa may barko. Si Sir, ano pong pangalan niyo, Sir? Lito. Lito po? Lito, Kalupitan. Ayan. Si Sir Lito, ayan. Thank you so much po. Grabe, kinukuhaan ko siya kanina ng clip, pero hindi ko alam yung history niya. Dito pala siya una nag-landing sa isla na yan. Ito, yun nasa di kalayuan dito. Ito lang yung binili natin. Kape at chocolate. Ang
Bisaya sila magkakasama, puro Surigao. Ako lang yung naiwalay. Trento. Ayan si Sir, siya yung katabi ko sa bus. Ang likod ko daw matulog. Opo. May ganyan ka pala. Hindi kasi po, yung pagsamantala, ay di na, ka na. yung bus po, di ba, ang kulit? Nung una, hindi naman po ako ganun matulog, di ba? Nakakaano pa ako, kakabalance. Ano ka na, bibigyan ko lang. Ang bilis natin yung gabi, grabe ang patakbo. Parang Kung nasa gilid lang sa ano eh. May sandalan eh. grabe yung patakbo. Sino ba yung driver? Yung driver na aming bus. Taga, dabawain niyo po kayo, no? Ayun, dabawain niyo. Ayan, pababa na kami. Tantananan. Touchdown na kami, Lipata. Lipata, Surigao. Bye-bye. Ay, Hello po, shout out. Parang Maynila na rin pala to. Bye po. Ayun o. Bye-bye po mga sir. ingat ka. Opo, thank you po. Huwag mo na ugali yung pagkarutalog. Nako, nagdadrive nga po, nakakatulog. Patay ka mata ka. Itulog mo muna. Bye. Bye, Claire. Kaway kayo. So yun mga idol, finally, konti na lang, malapit na ako dun sa aking target location. Nandito na ako ngayon sa Bunawan, Agusan del Sur. Nag-stopover lang kami para kumain. So yung bus na kanina punong-puno, wala na halos pasahero. Kami na lang, last trip na yata to, I guess. 3 days and 2 nights. Yun, ganun katagal and kahaba yung aking naging biyahe from Manila to Mindanao. Medyo na-excite na kinakabahan kasi hindi naman talaga tayo marunong mag-Bisaya. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Let's see. Let's go. Malapit na po ba yung warehouse? Malapit na. Oh, malapit na. Okay po. Sandali naman, hindi na ito sandali. Okay, sir. Nandiyan na ka mo, nandiyan na. Salamat. Ito. Opo. Salamat Touchdown. sa kabutihan ninyong lahat. Alright, touchdown na. Dito na lang kuya, lapag mo na lang dyan. Salamat. Nang marami. Ay! Bye-bye po, salamat. Ayan na. Di ko alam kung may kahinatnan yung pagpunta ko dito sa Mindanao, pero sana meron, di ba? Yung bagahe ko. Agoy-agoy. Oh, nandito na. Kinakabahan na agkas eh. Hello! Touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see you soon. Tita ko, kapatid ni Mama. Hello po! Wala na akong ibang plano kung ano ang will ni Lord para sa akin, doon ako. Napagtanto ko na hindi ko na kailangan pilitin pa ang lahat para magtagumpay. Sa halip, susundin ko ang landas na inilatag niya para sa akin. Sa kanya ko ibinibigay ang aking tiwala at pag-asa.